sa laki ng iyong mahal, aming ang ating Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma, sasamahan natin si Jesus sa ilang tutuksuhin siya ng diablo birang pagpapakita na kilalang kilala ni Jesus ang kanyang sarili, hindi mapapaano siya ng kahit anong salita ang at kapangyarihan dahil malinaw sa kanya ang kanyang pagkakilanlan at misyon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami.
Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa ng mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay kahit sa ang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente, leyong bababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka na buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kaniyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, sa salitang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik muli sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo. Ngayon ay linggo ng Panginoon, araw nating mga deboto,
araw ng pakikipagdaupang palad kay Jesus Nazareno. At sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma, 3 bagay ang dapat nating alalahanin. Una, check your tendencies. Pangalawa, check your desires and longings. Pangatlo, check your relationships. Tignan mo yung mga bagay na kinahihiligan mo. Ano-ano yung mga inclination mo? Tingnan mo yung mga bagay na ginugusto mo. Ano-ano yung mga bagay na nakapagsasabik sa iyo. At tignan mo rin ang relasyon mo sa sarili mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, at sa Diyos. Dahil kung kilalang kilala natin ang ating mga sarili, kung may malalim tayong kamalayan sa ating sarili, hindi tayo basta-basta maaapektuhan ng sasabihin ng ibang tao. Sa Ingles, ang tawag diyan, self-awareness. Kilala mo ba talaga ang sarili mo? O baka may alam ka lang patungkol sa sarili mo? Dahil kung kilalang kilala mo ang sarili mo, kung meron kang malalim na kamalayan sa pagkatao mo, alam mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo, alam mo kung ano ang nakapagdadala sa iyo sa kapahamakan, alam mo kung ano ang mga nagpapakasabik sa iyo, hindi ka maaapektuhan ng sasabihin ng ibang tao. Kaya 3 salita: tendencies, deep longings, and relationships. Mga inklinasyon, mga bagay na nagpapasabik sa iyo, at mga relasyon mo. Ngayong unang linggo sa panahon ng Kwaresma, sasamahan natin si Jesus sa ilang. Sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, puspos si Jesus ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil bago pumunta si Jesus sa ilang, ano ba ang nangyari? Hindi ba't bininyagan siya ni Juan Bautista? At doon sa Hilo-ilog Jordan, ipinakilala siya ng Diyos Ama bilang kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. It was a programmatic of who Jesus is. Ipinapakilala ang pagkakakilanlan at misyon ni Jesus. Dahil nakita doon na si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang magliligtas sa lahat ng mga makakasalanan. Kaya sabi ni San Lucas sa unang bahagi ng Ebanghelyo, puspos ng Espiritu Santo si Jesus. Jesus was filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, alam na alam, malinaw na malinaw kay Jesus ang kanyang pagkakakilanlan at misyon. At dahil malinaw kay Jesus ang kanyang misyon at pagkakakilanlan, susubukin siya ng kanyang amang nasa langit. Kaya anong nangyari? Dinala siya ng Espiritu sa ilang.
dun sa ilang 40 araw siyang walang kinakain. 40 araw siyang nakikipanghusap, nakikipagdaupang palad sa kanyang amang nasa langit. At doon sa ilang narinig natin, 3 beses sinubukang tuksuhin siya ng diablo. Pero ano ang nangyari? Nagpadaig ba si Jesus sa tukso? Nagpatihulog ba si Jesus sa mga mabubulaklak na salita at sa kapangyarihang iniaalay sa kanya ng diablo? Hindi. Dahil mas nang ibabaw kay Jesus ang piliin ang mas mabuti at hangarin at sundin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Kaya nga, walang napapahamak, walang nagpapatihulog, walang nahuhulog sa tukso sa mga taong marunong sumunod, makinig at magtiwala sa kalooban ng Diyos. Pansinin niyo nga, bakit ba nagkakasala ang tao? Bakit ba nahuhulog sa tukso ang tao? Dahil ba tinukso lang kayo ng diablo? Dahil ba tinukso kayo ng ibang tao? Dahil natukso lang kayo sa mga nakikita ninyo o nababasa ninyo? Hindi. Dahil tatandaan natin, malaya tayong nakakapamili. Pero minsan, nahuhulog tayo sa tukso dahil mali ang pinipili natin. Mas pinipili natin ang madali, mas pinipili natin ang kumbinyente dahil ayaw nating nahihirapan. Kaya minsan, madaling isinisisi natin sa iba, madaling isinisisi natin sa demonyo, kaya tayo natukso. Father, natukso ho ako, kaya po ako nagkasala. Kaya nga, kung kilala mo ang iyong sarili, alam mo ang iyong tendencies, alam mo kung ano ang mga nagpapasabik at nagpapaligaya sa iyo, alam mo rin kung paano pipiliin ang higit na mas nakabubuti sa iyo. Pero ang tanong, sinadya ba ni Jesus na gutumin ang kanyang sarili? Sinadya ba ni Jesus na huwag kumain? Noong nagsimula ang panahon ng Kwaresma sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo, 3 bagay din ang ipinapaalaala sa atin na gagawin natin ngayong panahon ng Kwaresma. Pag-aayuno, pananalangin at pagkakawang gawa. Pero ang tanong, bakit kailangan mag-ayuno? Dahil ba gusto nating gumanda ang hubog ng katawan? Dahil ba gusto nating gumanda ang kalusugan natin? No. Sabi ko nung nakaraan sa homilya ko, nag-aayuno tayo dahil gusto nating maging sensitibo. Gusto nating maging malay, lumalim ang kamalayan sa pangangailangan ng kapwa. Kaya nga ang pag-aayuno ay paghuhubog din ng puso. Tinuturuan natin ang puso natin na piliin lagi ang mas nakabubuti. Kaya noon sa ilang, nag-ayuno si Jesus, hindi dahil gusto niyang pabayaan ang kanyang sarili. Bagkus, ang ginagawang pag-aayuno ni Jesus ay pagpapahayag din ng pagmamahal. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, Saint Thomas Aquinas, love is willing the good of the other. Ang pagmamahal ay ang paghahangad
sa ikabubuti ng kapwa. Yun ang nangyayari sa pag-aayuno. Tinitiis natin ang gutom dahil gusto nating maging sensitibo at hangarin ang ikabubuti ng kapwa. Kaya nga sa dulo ng mga panunukso ng Diablo, nagtagumpay si Jesus. Dahil kilalang kilala ni Jesus ang kanyang sarili at mas nanaig kay Jesus ang piliin at sundin ang higit na nakabubuti. At ano ang mas nakabubuti? Ang pakinggan at sundin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Simula pa lamang ito ng pagninilay natin sa ginagawang paghahanda ni Jesus para sa Paskwa ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay niya pagkatapos nitong panahon ng Kwaresma. Pero tayo rin sanang mga nagnanais sumunod kay Jesus, hindi lang samahan si Jesus, hindi lang pakinggan ang mga kwento patungkol kay Jesus. Bagkus, maituon at maiugnay din sana natin ang buhay natin sa buhay na meron si Jesus. Tumayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Niling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso at pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banhal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Salangit na sa mariananan mo, mapasama
Iniling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Sundin ang landasin ni Jesu Cristo at ito'y halimbawa ng Diyos. Ang buwan sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Kakamasahin niya ang Kanyang biyaya at papaling siya Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansa ng dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na makakatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral ng papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyonal, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinag-uusapan ang lahat ng tanging labasan o exit sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulungan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mahaliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Ang pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.